قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بكم في مدرسة علمني الإسلام. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugod propeta na si Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, mga kapatid, welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alimnil Islam o Paaralan Ituro Mo sa Akin ang Islam. At ito ang ating pangatlong pagsasama, pangatlong yugto, episode sa ating subject na fiqh. Alhamdulillah, natalakay natin kung inyong natatandaan sa huling episode natin ang patungkol sa mga pinagkukunan ng batas ng Islam. Nararapat lamang sa isang mananampalatayang Muslim na dito magmumula sa mga bagay na ito ang kaniyang pamantayan, ang patnubay. Ito ang Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith, sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ang ijma'us salaf, ang anumang bagay na pagkaisahan, na pagkasunduan ng mga ninuno na pantas na mga Muslim tulad ng mga sahaba. At ganun din ang sinasabi natin na panghuli, ito ang qiyas. At sa sandaling ito, ang ating tatalakayin, insyaallah, ay ang patungkol sa Islam. Patungkol sa Islam at ang mga haligi nito, summary, sapagkat itong level 1 na ito, ang tatalakay natin ay ang 5 haligi ng Islam. So, ano ba ang Islam? Ano ang kahulugan ng Islam? Marahil, naririnig natin palagi sa ating mga lecturer, sa mga libro na binabasa natin, kung ano ang kahulugan ng Islam. Ang Islam ay Arabic na kataga, na ito ay mula sa tinatawag na salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam, kumpletong pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, ang sino mang sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng tagapaglikha, siya ay matatawag na Muslim. So, ang Muslim, sino man ang sumunod sa Islam na siyang kumpletong relihiyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tagapaglikha. Mga kapatid, ang pananampalatayang Islam ay sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay. Hindi lamang pangangailangang espiritual na tinutupad ng isang Muslim. Sa loob ng mga masjid, bahay-sambahan, tulad ng pagsasala, pagdarasal, 5 beses, pag-aayuno, iba pang mga ritual na gawain, hindi rin ito malawak ang pamamaraang naukol sa pangkabuhayan lamang. Hindi rin ito mga batas at mga prinsipyo para sa pagtatag ng lipunan at pamamaraan lamang. At hindi rin ito mga pinagtipunang aralin tungkol
sa kagandahang asal, pakikitungo sa ibang tao, bagkus. Bagkus, ito ay isang pamamaraan na sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay nang walang nakahiwalay na ano paman. Kung kaya ito ay kumpletong sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay ng isang tao. Katotohanan mga kapatid, sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran. Ano ang sabi ng Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawm, sa araw na ito, ginawa kong kumpleto sa inyo, ganap, kumpleto ang inyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking biyaya para sa inyo. At aking pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Mga kapatid, ang Islam ay inihalin tulad ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang gusali na kung saan ito ay may mga haligi. Itong mga haligi na ito, pillars, ito yung nagpapatibay sa pananampalataya ng isang Muslim. Tulad ng nabanggit sa hadith ni an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal hajji wa sawmi Ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Una, pagsasaksi na walang ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagsaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugod propeta. Wa iqamis salah, at ang pagtataguyod ng sala, pagdarasal 5 beses sa isang araw. At ang pagbibigay ng kawanggawa, ito yung tinatawag natin na zakah. Pagsasagawa ng Hajj, 4, ito yung pilgrimahe sa Makkah, tahanan sa Kaaba, Makkah. At ang panghuli ay ang pag-aayuno, saum, sa buwan ng Ramadan. Nabanggit din sa ibang hadith, an Umar radiyallahu anhu qala, bainama nahnu julus inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alayna rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Mula sa pag-uulat ni Umar, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumitaw sa aming harapan ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit. Napakaitim ang kanyang
buhok. At walang palatandaan na siya ay nagmula sa malayong paglalakbay, nanggaling sa malayong lugar, at walang nakakilala sa kanya mula sa amin. Hindi namin siya kilala. Siya ay lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naupo sa harapan niya, na ang tuhod niya ay nakalapat sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinatong ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita. At sinabi niya, "O Muhammad, sabihin mo sa akin ano ang Islam." Sinabi ni Propeta Muhammad, ang Islam ay ang sumaksi ka na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah, ang pagtayo ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang gabi at araw. Ang tungkuling pagbibigay ng kawanggawa, ito yung zaka sa may kakayahan. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng Hajj sa may kakayahan. Sinabi ng lalaki na nagtatanong, ang sinabi mo ay totoo. Nagulat kami sa kanya, sinabi ni Umar. Nagulat kami sa kanya sapagkat siya ang nagtatanong at pinatutuhanan niya, nagpapatutuo sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasagutan. Thumma talaq falabitha maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'il qult Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Pagkatapos ang lalaki ay umalis, at pagkatapos na ako ay maghintay, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, O Umar, batid mo ba kung sino ang dumating na nagtatanong? Sinabi ko, bini Umar, ang Allah lamang at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng sugo, tunay na siya ay si Anghel Gabriel. Nagpunta siya dito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon. At ang 5 haligi na ito, mga kapatid, ang siyang mga saligan ng relihiyon at mga dakilang batayan nito. At insyaallah, ito ay bibigyan natin ng linaw, ang mga ito, at bibigyan ng paliwanag ang mga alintuntunin nito. Ang pangunahin dito ay ang paniniwala na tinatawag natin na tauhid na nadidiscuss sa ibang subject na tauhid. Ito yung tinatawag na pagsasaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging tagapaglikha, sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagsasaksi sa pagsamba lamang sa Kanya. At meron siyang mga pangalan, katangian na natatangi lamang sa Kanya. Ganon din ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugod propeta, na kung saan itong dalawang pagsasaksi na ito ay siyang susi sa sinumang nagnanais na yumakap sa Islam. Sumunod na haligi nito ay ang tinatawag natin na salah, pagdarasal, na siyang pinakadakila, pinakamarangal sa mga ibada o gawaing pagsamba. At ayon sa ibang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, at ang haligi nito ay ang salah, pagdarasal, na kung kaya, ibig sabihin, ang haligi ng Islam ay siyang sandigan ng pagkakatayo at pagkabuo nito. At wala ang Islam kung walang salah, walang pagdarasal. Ngunit mga kapatid, sa pagdarasal ay upang ito ay magampanan at ito ay tanggapin bilang tungkulin, kinakailangan isagawa ng isang Muslim habang siya ay nasaganap na kalinisan. At insyaallah, ito ay i-discuss natin, ang mga alintuntunin nito, ipapaliwanag natin sa mga susunod na lecture biidnillah. Pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakah. Sa literal na kahulugan, ito ay kalinisan, paglago. Ngunit sa Islamikong pananaw, ang zakah ay nagsasaad ng isang uri ng kawanggawa. Isang uri ito ng kawanggawa na kailangang bayaran batay sa itinakdang halaga ng kayamanan
sa natatanging panahon. Ito ay tinatawag na zakah sapagkat ang pagpapala sa mga natitirang kayamanan ay dinadaragdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na ang aktual na halaga ng kayamanan ay nababawasan. Yan ay sinabi ng Allah sa kanyang banal ng Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Pagkakaita ng pagpapala ng Allah ang pagpapatubo, datapwat ang kawang gawa. Ang pagbibigay ng kawang gawa ay binibigyan niya ng higit na pagpapala. Pang-apat, sa haligi ng Islam mga kapatid, ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ipinag-utos ng Allah bilang tungkulin sa bawat Muslim ang pag-ayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Isang buwan sa loob ng isang taon. Ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadan, pang-siyam na buwan sa kalendaryo ng Hijri. At ito ay kanyang itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, tulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo, upang sa gayon ay magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli ay ang tinatawag na Hajj. Ito ay isang ibada, gawaing pagsamba na kung saan ay pinagsama-sama rito ang iba't ibang uri ng pagsamba tulad ng physical na kalusugan, spiritual at mga pananalaping kakayahan. Okay? So ito ipinag-utos ang pagsasagawa nito sa sino mang may angking kakayahang pangkalusugan, physical at pananalapi. Okay? Minsan sa tanang buhay, ibig sabihin isang beses lang ito sa tanang buhay ng isang Muslim obligado. Tulad ng sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ipinag-utos ng Allah sa sino mang may kakayahan sa mga tao mula sa iba't ibang lipi, iba't ibang lugar na magtungo sa tahanang ito sa Makkah, Baitullah, upang isagawa ang mga alintuntunin ng Hajj. Kung sino man ang tatanggi sa pag-uutos ng Hajj na ito, ay ituturing na walang pananampalataya. Sapagkat ang Allah ay ganap na malaya mula sa lahat ng pangailangan na hindi na ngailangan sa Kanya tumanggi, at sa Kanyang Hajj at sa Kanyang gawa, at maging sa lahat ng Kanyang mga nilalang. At ito ang pinakabuod ng ating lecture sa araw na ito, ang 5 haligi ng Islam at ang kahulugan nito. At insyaallah, sa sunod nating pagsasama, antabayan niyo kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون